Niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, sa mga pagkakataon na kami ay nagbingi-bingihan sa iyong panawagan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga pagkakataong naging matigas ang aming mga puso para magpatawad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga pagkakataon na kami naging makasarili at hindi nagbahagi o dumamay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Kayo na rin, mga kapatid, ang nakababatid na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kami't inalipusta sa Filipos. Gayunmay, pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan, o ng hangad na manlinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang ibigyang kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat sa ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Pagamat may katwiran kaming maghintay niyong bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip.
Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin. Alam mo nang lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyong karunungan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating inuloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyo ng isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin muna ang mga nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Mayaman po ang Pilipinas. Kung tayo po ay iikot sa ibang mga bansa, sa ibang parte ng mundo, na pinalad naman po ako na nagkaroon ng pagkakataon, masasabi niyo pong mayaman ang Pilipinas. Nasa sa atin po ang lahat ng mga natural resources. Napapaikutan po tayo ng mayamang dagat. Ang lupa po natin mataba. Kung ihahagis niyo po isang binhi dyan, tutubo yan ng kusa. Marami tayong mga kabundukan at higit sa lahat, mayroon pong mga Pilipino na matiyaga, handang magsakripisyo, masipag. Our biggest resource is the Filipino people. Gayunpaman, kung titignan nyo,
parang ang hirap ipaliwanag dahil ang makikita ninyo sa kalagayan ng mga Pilipino ay kahirapan. Yan naman po ay alam ng buong daigdig. No? Hindi natin kayang o hindi natin kailangang ikaila. Yan naman po ay nakikita ng buong mundo. Laganap ang kahirapan. Ilang porsyento lamang po ng mga Pilipino ang nakaaangat. And the rest, nandoon sa kahirapan o yung minsan nga tinatawag pa natin, the poorest of the poor. Hindi lang tayo poor, meron pang poorest among the poor. Paano nangyari ito? Paano maipapaliwanag yon? Ang Ebanghelyo po, palagay ko po talaga ang salita ng Diyos hindi po talaga naluluma. Ang salita ng Diyos ay buhay at totoo noon, ngayon, at sa hinaharap. Dahil mismong ang Panginoon ang nagbanggit. Ang sabi ng Panginoon na kanyang babala nung panahon na iyon, kasakiman at pananamantala. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y puno ng nahuthot ninyo. Nahuthot. Dahil sa inyong kasakiman, greed, at pananamantala sa kapangyarihan sa pwesto, sa katungkulan. Yun naman po talaga ang natitirang sagot natin eh. Opo, sinasabi ng pag-aaral, kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil ang Pilipinas daanan ng bagyo. Ang Pacific Ocean, diyan gumagawa, pabrika ng bagyo yan eh. Ang unang tinatamaan, Pilipinas. Bago pa tamaan ng Taiwan, Indonesia, Malaysia, tayo muna. Tayo ang panangga, ika nga. Opo, nandun na ako. Nandun na po ako. Pero, sa yaman po natin, kayang-kaya po natin. Kayang-kaya nating harapin ang mga bagyo at ang mga susunod na bagyo. Kita nyo naman ngayon, walang pasok dahil daw sa bagyo. Pero nakita nyo, may araw o maliwanag. Kasi nga po, talagang dahil sa mga nakaraang karanasan natin, kaunting ulan, tumagal ng kaunti ang ulan, binabaha na tayo. Kaya nag-iingat na lamang po. Pinag-iingat na lang po tayo. So para sigurado, manatili na lang kayo sa bahay. Ganoon. Pero kung wala sanang kasakiman, kung wala sanang pananamantala, disin sana po, mas may kalidad ang buhay ng mga Pilipino ngayon. Disin sana po, hindi tayo basta-basta matatakot o maliligalig kapag may mga pag-ulan na matagal o malakas na bagyo. Eto na naman po tayo, maingay na naman po ang Pilipinas sa mga korupsyon. Ang tanong, hanggang kailan po ang usapin na ito? Hanggang saan makakarating ang usaping ito? Baka pag nanawa na tayong makinig, mapapagod na tayo, at tutuloy na lang tayo sa buhay na parang walang nangyari. Ang isa po sa mga estilo, to delay. Alam ng mga nakapwesto ang mga Pilipino, kapag dinelay o pinahaba ang mga pag-iimbestiga, ang mga hearing, napapagod ang Pilipino. Tapos niyan, baliwala na lang. Sige na lang, tuloy na lang tayo sa buhay. Ganun tayo ng Pilipino. Sige na lang, tuloy na natin. Wala na nangyari. May mga ilan tayong nakikita sa panahon ngayon. Una, whitewashing ang tawag. Whitewashing. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Malinis sa labas, pero sa loob, puno-puno ng kabulukan o dumi. Yun po bang magbibigay sa iyo ng halimbawa lang, halimbawa, libreng basurahan. Gaganda ng basurahan. Wow, ang ganda-ganda ng pangalan.
Pero wala tayong kaalam-alam. Ang nahut-hut sa atin ay milyon-milyon. Na kung titingnan mo yung basurahan, ay 1,000 lang yan. Pero kung titingnan mo yung records, ang siningil, 10,000 ang isang piraso ng basurahan. Whitewashing. No? Tayo ay hini-hypnotize sa parang magaganda at mabubuting gawa. Pero sa loob nun, sa likod nun, ay sadya naman po talagang kasakiman o ganit. Whitewashing ang tawag po doon. No? Yung sinasabi sa Ebanghelyo. Meron din po tayo na tinatawag na window dressing. Alam niyo ba yung window dressing? Ito po yung halimbawa. Wow! Ang ganda naman ng tabi ng ilog, sementado, konkreto. No? Hindi naguguho ang lupa na yan. Pero, wala tayong kaalam-alam, ampaw pala yon. Walang bakal. Window dressing po ang tawag doon. Maganda sa panlabas, pero sa totoo lamang, yung kalooban ay dinaya o hindi tama. Window dressing. No? Mga panlabas lang. Pero ang totoo ay kasakiman pa rin at pananamantala ang nasa likod ng kwentong ito. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating maging tugon dito? Ito na rin po ang sinabi ng Ebanghelyo. Ito na rin ang mungkahi sa atin. Sa huling-huli ng Ebanghelyo, may sinabi ang Panginoon. Ang sabi niya, linisin mo muna ang mga nasa loob at magiging malinis din ang nasa labas nito. Ang lahat pala nagsisimula sa kalooban. Ang lahat po nagsisimula sa puso natin. Yung paghahangad, yung sobra-sobrang kasakiman o ganid, nagsisimula po yan sa kalooban ng ating puso, ng ating isip. Linisin muna daw po natin iyon. Sa makatuwid, ano po sinasabi dito po? Sinasabi po dito ay patuloy po nating suriin ang ating sarili, piliting maging malinis, tugma, akma, ayon sa katuruan ng Panginoon na nagsasabi sa atin na dapat tayo ay maging makatarungan. Naririto rin po sa Ebanghelyo. Katarungan, pagkahabag, at katapatan. 3 po yung sinabi ng Panginoon. Siguraduhin po natin na ito ang magiging paghubog ng ating kalooban, ng ating mga anak, ng mga kabataan. Yan naman po talaga ang isang malaking hamon sa atin na hindi na tumagal pa ang ganitong klaseng sistema kung hindi ito ay maputol na at least sa ating henerasyon. Wag na sana sa ating mga anak. Kalooban daw natin. Nagsisimula ang lahat. 3 bagay. Pakatandaan po natin. Ang Panginoon na nagsabi nito sa Ebanghelyo sa araw na ito. 3 bagay. Katarungan, justice, pagkahabag, compassion or mercy, at katapatan, honesty. Ibaon po natin yung 3 bagay na iyan at sa ating buhay, atin pong pilitin na ito ay palalimin at lumago sa ating buhay at sa ating ugnayan bilang isang bayan. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang bayan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama at manalig tayo na Kanyang pagbibigyan ng ating mga kahilingan. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ama, basbasan mo ang taos-puso namin pananalangin. Ang simbahan naway maging gising sa kanyang tungkulin
na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo at pagsasakatuparan ng mga programa para sa mga mahihirap at napapabayaan. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga empleyado at mga manggagawa naway maging magalang at magpakatotoo sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng paglingap at kapanatagan mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito naway magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming maglingkod sa iyo ng may kagandahang loob at katapatan sa aming puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa iyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sina inyong gawin, katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupko, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ay ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin.